Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kaniyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesus ay ang Kristo. Siya ang nilangisan dahil siya ay hinirang ng Diyos. Hinirang na maging hari, maging pari, at maging propeta. Si Jesus ay pari, pero ang pagpapari niya ay hindi galing sa pagpapari ni Aaron. Kasi hindi naman siya kabilang sa angkan ni David na pinagmumula ni Aaron. Siya ay galing sa angkan ni Juda na pinanggalingan ng mga hari. Ang pagpapari ni Jesus ay galing kay Melchizedek, yung pari na nag-alay ng tinapay at alak noong panahon ni Abraham. Kinilala ni Abraham ang pagpapari niya, kaya nagbigay siya sa kanya ng ikapu ng kanyang sinamsam. Ang pari ay nag-aalay ng hain upang ipag-ugnay ang Diyos at ang tao. Nung lumang tipan, ang inialay ng mga pari na galing sa angkan ni Aaron ay ang dugo ng mga hayop. Ngunit nakalagay sa Biblia ang mga pag-aalay, pati ang mga handog at ang mga hayop na handang sinusunog ay hindi mo ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang mga kasalanan. Hindi naman talaga nakakatanggal ng kasalanan ang mga handog na ito, ang mga dugo na ito ng mga hayop. Kaya nung ipadala niya ang kanyang anak, siya ay nagkaroon ng katawan tao, laman na tao. Siya ay naging tao. Ito'y ayon sa kalooban ng Ama.
Ang katawang ito ang handog ni Jesus. Ginawa niya ang pag-aalay niya ito ayon sa kalooban ng Diyos nung siya'y pinako sa krus. Dahil sa pag-aalay na ito, ginawang banal tayong lahat. Banal dahil sa si Jesus ay banal sa pamamagitan ng mga minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sariling buhay. Minsan lang si Jesus nag-alay ng kanyang sarili at yan ay nagpabanal sa ating lahat pagmakailanman. Ang dugo niya ang pumawi sa ating mga kasalanan. Pinagkasundunan niya tayo sa Diyos. Mabisa ang pagiging hari niya. Hindi na ito inuulit-ulit ang kanyang pag-aalay sa krus kasi ito'y mabisa na, minsan lang at may bisa na para sa lahat. Sa pag-aalay na ito, tinanggal na niya ang lahat ng kasalanan ng mundo. Nakikibahagi tayo sa pagpapari ni Jesus. Nung siya ay bininyagan, naging tulad tayo ni Jesus. Tayo din ang nilangisan at naging hari. Pari at propeta din tayo. Kaya tayo mga binyagan ay mga pari din. Sumasama tayo kay Jesus sa kanyang pag-aalay. Ginagawa natin ito sa banal na misa. Ito ay ang pag-aalay ng buong simbahan. Hindi lang ang mga pari ang namumuno sa pagdiriwang. Hindi lang tayo tagapagmasid sa misa. Nakikibahagi tayo sa pag-aalay. Ano ang inaalay natin? Tulad ni Jesus, inaalay natin ang ating sariling buhay sa Diyos bilang pagsamba sa Kanya. Sa ganitong paraan, pinababanal natin ang ating sarili at ang mundo. Sinasama tayo ni Jesus sa Kanyang gawain ng pagliligtas sa mundo. Kaya ngayong kapistahan ng High Priesthood of Jesus, ito'y paalaala din sa atin na nakikiisa tayo sa priesthood ni Jesus, tayong lahat, sa pamagitan ng ating pag-aalay, kasama ng pag-aalay ni Jesus sa banal na misa. Napakadakilang karangalan, O Diyos, na kami ay nakikibahagi sa pagiging pari ni Jesus. Siya ang aming dakilang pari at sa kanyang pagiging pari kami nakikibahagi. Inaalay namin ang aming sarili kasama niya sa pagsunod sa iyong kalooban, O Ama. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.